Nagsagawa naman ng pagsasanay ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Fort Bonifacio sa Taguig. Ang tinutukan nila ang agarang pagresponde sa mga sundalong nasugatan sa gitna ng bakbakan. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Dali-daling gumapang ang mga sundalong yan para puntahan ang mga kasamahan nilang kunwaring nakahandusay at sugatan. Kunwaring nasa gitna sila ng matinding bakbakan at kailangang masagip sa lalong madaling panahon ang ibang tropa. Sabay-sabay nilang kinarga ang mga nagsilbing biktima para mailipat sa mas ligtas na lugar para bigyan ng paunang lunas. Ang mga tagpong yan, bahagi ng Marine Aviation Support Activity o MASA 2024 sa pagitan ng Philippine at United States Marine Corps na ginanap sa Fort Bonifacio sa Taguig. You must be able to provide medical care while under fire ka mismo. Prevent further injury by stabilizing yung patient natin and minimizing yung mga complication. Kabilang sa mga itinuro ng US Marines ang blood transfusion o ang pagsasali ng dugo habang naiipit sa gulo ang tropa. Early blood transfusions will help save lives, so we try to do that now as quickly as possible. Bukod sa medical response, ibinida rin ang paggamit ng martial arts bilang paraan ng pakikipaglaban. Kanya-kanyang pakitang gilas ang mga tauhan ng Philippine at US Marine Corps. Ang mga sundalong Pinoy, ibinida ang paggamit ng kali o bolo na nagsilbi umanong unang armas ng mga sinaunang Pilipino laban sa mga mananakop na Kastila. Kung maubusan ka ng bala, so use this blade. So bawat nakakasugat ka sa kalaban is tumatalas po ito. May nangyari po isang bisis na napasok po yung detachment ng 4th Marine Battalion. So ito lang yung gamit. So nakabody count talaga sa loob mismo ng detachment. Hindi naman naitago ng mga sundalong Amerikano ang pagkamangha sa Filipino martial arts. We are more straightforward and we do a lot of things involving our physicality. However, for them, they do a lot of fluidity and they're very skilled in their movements and very advanced with it. Magpapatuloy ang Marine Aviation Support Activity ng dalawang bansa sa mga susunod na araw, kung saan sa Ilocos Norte naman isasagawa ang ilang pagsasanay. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.